Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Showbiz Chikadoro. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Showbiz Chikadoro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Showbiz Chikadoro. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Tinanggap na daw ng nag-iisang babaeng nanalo mula sa Ligao City, Albay ang mahigit 571.5 million pesos na premyo sa 658 Ultra Lotto ng Philippine Charity Sweepstake Office sa Mandaluyong City kahapon. Sa inilabas na pahayag ng PCSO, inihayag mismo ng lone winner na totoo ang pagtataya sa loto matapos nitong tamaan ang winning combination sa ginanap na draw nitong December 29. Araw-araw aniyang tumataya sa Scratch It Games ang Albayanang nanalo sa loob ng 4 na taon at pangalawang beses pa lamang nito na tumaya sa PCSO Lotto draws gamit ang Lucky Pick betting system. Inamin daw ng bettor na ang malaking premyo na inalok ng PCSO sa ilalim ng Handog Pokebog Christmas Draw ang nagtulak sa kanya na subukan ang kanyang kapalaran sa 658 lottery. Plano daw ng bagong multi-millionaire mula sa Albay na ilaan ang napanalunang premyo sa savings at magbigay sa ilang charity. Ito ang mga balita na karaniwan nating maririnig mula nang maupo si Mel Robles bilang bagong pinuno ng PCSO. Tila nga malaking balita na rin sa mainstream media na kapag walang nanalo sa loto sa loob ng isang linggo. Gayunpaman, tanong naman ng marami bakit ngayon lang ito nangyari na halos panay-panay ang mga nananalo sa loto ng isang tinatawag na lone winner. Bago pa man ang pagkakadilit ng Facebook account ni SAS, may mga bali-balita na may gumagamit umano sa PCSO para pagkuhanan ng funds para gamitin sa politika. Dito na isiniwalat ni SAS Sasot kung paano ang nagiging rule ng PCSO para daw walisin ang mga nakapalibot kay VP Sara Duterte. Ayon sa kanya, dito daw nanggagaling ang funds para pabagsakin si VP Sara Duterte, at ang tinutukoy niyang may pakana nito ay si First Lady Marcos at nasa ilalim niya ang dalawang tao na ang isa ay dati pa niya umanong matalik na kaibigan. Panuuri ng full video ng kanyang pasabog ukol sa sinasabi niyang black ops ni FL Liza Marcos para patumbahin si VP Sara Duterte. Si FL Liza naman. Si FL Liza talagang eto. Ay, nako. Simula ang video pagkatapos ng maiksing intro. Huwag kayong magpadaan sa nagpa-plastic-plastic sa harapan. Ayun, credits mo. po kay Ramsas Ruganda Sasot. Ayan, credits po. Yo. Diba? Ito si RJ. Ikaw, RJ, Diba kayong sabi ko, bakit kailangan niyan lokohin yung mga tao? Itong mga taong na ito ang nagbigay sa kanya ng maraming salapi. Ito, kayo, yung mga, diba, kayong mga DH, dahil DH daw siya ng mga DH, kayong mga DH, nagbigay kayo ng pera sa kanya? Tapos niloko niya kayo na tinanggihan daw niyang appointment para makapag-aral. Hindi po. Niloko niya talaga ng mga tao. Dinemand niya ang posisyon. Hindi in-offer sa kanya. Dinemand niya yon. At alam ko na rin na yung si Mel ay maa-appoint ng PCSO, wala pang eleksyon. Dahil yun na ang nakapangako. At kay RJ ang nakapangako, sabi niya na okay na kay Liza at kay Martin Romualdez ay Presidential Assistant on Political Affairs. Yun po ay demand. That is a return for what they did for the couple. Parang may posisyon na. Kapag nanalo kayo, kailangan may posisyon ako dyan. Parang may nakahatag na eh. So, napakasama naman ng gano'n. Hirap talaga kapag nagkakaroon ka ng utang na loob. Grabe. Ngayon, hindi niya nakuha. Diba? So, anong naging what's this? Di ba sabi niya, marami daw siyang naipon because of the vlogging. Nauubos yan, just die, tumira ko ng Europe.
Alam na alam ko sa vlogging world na hindi ganun kadami ang pera. Hindi milyon-milyon. Tumira ako ng Europa, no? At ang pinakamahal na lugar sa Europa ay London. Ako dati pangarap ko rin tumira dyan sa Europe, dyan sa, ang sarap dyan sa London, no? Diba sila, pag nanonood ako ng pelikula tuloy, may pelikula si Princess Sarah eh. Naging Princess di London, napapanood natin yung cartoon siya. Ang ganda ng lugar na yan. Sana ay makapunta naman tayo ng London kahit papaano. Ay, diba? Buti pa si Ma'am Sasso, nakapunta ng London. Si Ma'am Harley ata nasa Amerika ata eh. No? Ngayon, wala siyang negosyo, wala siyang vlogging, tapos he can afford na mag-aral, it's pabalik-balik sa Pilipinas. Oo, pabalik-balik. So ito ang inaano na wala ka naman masyadong kwarta pero nagpupunta ka pa ng Europe, doon ka pa nag-aral. Parang ganun ang nangyayari. So saan mo kinukuha yung ganun na alam naman natin na masyadong expensive magpunta diyan, lalong-lalo na sa Europe. No, punta ka nga lang ng Asia, medyo expensive na ng konti. Mag-Europe pa. Ang mahal ng pamasahe. Oo, baka naka-business class pa. O, hindi ka natin alam, baka naka-diplomatic passport yan eh. So ang ano niyan is, RJ, huwag ka nang magtago. Huwag ka nang magtago sa likod ng maskara mo. Yeah. Dahil, it's no use. You know, there are a lot of people in the political, even in the business world, knew what you did. You know what you did to them, to me, to other people. Kasi ang RJ, this is your problem eh. Your problem really is you cannot be contented. Okay? Kung sa tingin mo kung sa tingin mo RJ na ikaw yung marami ka naman talagang pera. Ikaw rin naman nag-declare na you are extremely wealthy. Sinabi mo yan sa isang tao sa Cebu nung tinanong ka ba't hindi ka na nagbablog. Ang sinagot mo yun sa tao sa Cebu, nung pumunta ka ng Pilipinas, remember that? Kala mo hindi nakarating sa akin. Sabi mo raw, is, una, pagod ka na, and then second, because you're already extremely wealthy. So, parang kami tumabling. Pero meron din namang mga mayayaman na nagbablog pa rin. Kahit na sabihin na wealthy na, yung mayaman na sila, is tuloy pa rin sila sa ginagawa nila. Siyempre, kumbaga, kailangan is gumagawa ka pa rin kung ano yung pagkakakitaan is ginagawa mo pa rin para nape-preserve yung natatago mong pera, hindi nagagalaw. Pero kung ganyan kayaman is parang hindi na uubos. Kahit hindi ka kumilos, medyo nagiging question yan. Ikaw ba naman yung manager mo na si Mel, maya-maya may pinapanalo sa loto. Pag extremely wealthy ka talaga. Kaya sabi ko nga, dapat kong imbestigahan talaga yan. Alam mo, napakadali lang ulihin ng mga yan. Kaso nga, walang gumagalaw. Hindi, sabi ng mga tao, bakit si RJ? Kasi alam ko po kung sino ang mga nagpa-planning behind this. Ang inner circle ni Lisa Marcos, ang specific na kasama dyan ay si Mel Robles at si RJ Nieto. Yeah. Yan ang nag-ooperate. Nagigets niyo? Yan ang nag-ooperate. Alam yan ng mga businesses, alam yan ng media, na pag si Mel Robles na ang lumapit sa kanila, ibig sabihin, there is something. Yeah. Maghubaran na tayo ng maskara eh. Tapusin na natin to. Dahil, Diyos me, ano pa ba, ang dami-dami nyo ng pera. Ano pa bang kailangan ninyo? Nandito sila ngayon, nagsha-shopping na ngayon, si Mel Robles, nandito, di ba? Nandito ngayon, baka kasama si Taning, hindi lang nagpapakita. So, kanina sa kahapon, na talagang tinoflaunt nila yung mga shopping galore nila sa mga high-end stores. Kaya, of course, the travel, we all know. Magtama ka. Yan ang nagpa-planning. Yan ang gumagawa ng Black Ops. Okay? Yan ang Black Ops team ni Lisa Marcos, si Mel Robles at si RJ Nieto. Kaya maniwalang nag-aaral lang yan. Parang nakita ko sa probinsyano. Pero di ba mga dati silang magkakasama, magkakakampi, meron silang isang layunin nung eleksyon. Pero ngayon talaga is nagkahiwalay-hiwalay na yung mga paniniwala nila hanggang sa naging magkakalaban na sila. At yun nga yung naging issue yung unang-una nga si FL Lisa, na talagang nababanata nila. So eto naman ngayon, yung hindi maubusan ng pera. Sana all hindi na uubusan ng pera.
Matalino yan si RJ. Dahil yung inaaral pa lang niya ngayon sa Bristol is first year. Naka 3 years yan sa UP. Kaya niyang pumikit at magbabanjing-banjing na lang niya dahil uulitin lang niya yung ginawa niya. Matalino naman talaga siya sa math, no? Pero most of his time is being used in order to conspire and to do bad things to other. And I know that RJ Nieto, dahil yung isa, lumapit sa akin at sinumbong ka. Oh, di ba? Sino yung gusto niyo pabagsakin? Ano daw? Ikaw, si Mel Robles, saka ikaw. Sino? Ayoko lang sabihin nakakaawa lang, pero alam, you know exactly what I'm talking about. Because you would like, kasi yung plano nito, sinabi ni Marlica, plano na nila na yung mga nakapaligid kay Duterte ay unti-unting pababagsakin. Oh, di ba yun naman ang nangyari? Sinasabi niyo fake news. Oh, paano naging fake news si Maharlika? Nakita niyo naman nangyari lahat ng sinabi niya. Yeah. So, ganito parang ang nangyari is yung nangyari na kampihan dati ng mga Duterte tsaka ng mga Marcos, parang ano ngayon? Parang nag-iba na yung senaryo. Parang kumbaga, no, set up para sa pelikula. 'Di ba? Halos yung mga Duterte ngayon na naiipit kumbaga hinihila sila pababa Lahat ng mga nakapalibot sa kanila is nawawala nga. Gaya nga nung SMNI, 'di ba? Sila ka Eric, tas yung programa ng SMNI is natatanggal, kung sino-sino yung mga talagang ginagapang sila pababa, no? Kumbaga hinihila sila pababa. So kung mahihila sila pababa is parang susunod naman nito, baka naman kay PBBM. Yun nga yung sinasabi ko baka naman kay PBBM na yung susunod na paghila na niyan. Kaya nga pag nawala yung dalawang yan, papaano na tayo? Pero sa tingin ko, yung kay VP Sara sa mga Duterte, yung ginagawa nilang pangbabato o paghila, hindi basta-basta susuko yan Kilala naman natin ang mga Duterte na talagang palaban talaga. No, kumbaga tahimik lang sila ngayon. No, nagmamatsyag lang yan. Si FPRRD nagsasalita, pero si VP Sara is tahimik lang talaga. Hindi niya iniintindi yung mga ganyang klase. Pero ang nakakatakot talaga is yung tahimik na tao kapag yan ay gumalaw at nagsalita na. Nunod sa ating Yeah, so actually this is an eye-opener yung mga revelation mo sa us. Although sa ating mga kababayan, alam ko na po ito, but I want SAS, directly siya ang magkwento sa inyo dahil siya yung naka-experience. Sinabi ko naman sa inyo, di ba, magsasalita ako, hanap ako ng time, ng panahon. Okay? Di ba? Oh, yan na yan. Ang Black Ops ni Lisa, ang team niya dyan, si Mel Robles at si RJ Nieto. Si Mel Robles ang nagsusupply ng pera. Kaya siya nasa PCS ko. Bakit ko alam? Ito si RJ Nieto, nung election, sinabi niya sa akin, magpa-appoint. Pera ng bayan pa rin yan. Grabe. Magpa-appoint ka. Baka pwedeng maging meko ka na lang. Sabi ko, bakit meko? Kasi daw ang MECO ay hindi na-audit. Audit, yeah, I remember that. Hayop talaga, no? Sabi ko, bakit ako magpapa-appoint sa MECO dahil hindi na-audit? So parang, yun na talaga ang goal nila, magnakaw ng pera, magkasama ka sa nangangamkam RJ Nieto. Alam mo RJ Nieto grabe. Ako napapahinto na lang ako, napapanako. Sus yung mga nalalaman natin ngayon, no? Na hindi natin alam mga katunay. Isunti-unti nating nalalaman dito. Siyempre, hindi pa naman na maniwala tayo kagad, pero grabe. Siyempre, hinihintay din natin yung side ng sinasabihan nila Ma'am Sas tsaka ni Ma'am Maharlika na magsalita din tungkol sa binabato sa kanila. Yan yung sinasabi natin na kung ikaw ay kaya mong i-depensa ang sarili mo o may paliwanag ka na tama, no? Na para i-depensa mo yung sarili mo na hindi mo ginagawa yung ganyan para hindi maging pangit ang imahe mo sa harap ng mga tao, is gawin mo na. Diba? Kasi, ikaw yung masisira Lahat ng nangyayari is tumatalbog talaga kay PBBM yan. No? Hanggang sa yung unit team nga is nasasabi ng parang nasisira, nawawasak na. Maharlika could attest to this, pero sinabi ko to kay Pebbles Ma'am, night-night, foul yung nire-raise yung issue na yun kay RJ. I think you know what I'm talking about. Wag na lang sana yun. Kahit yung iba na lang, wag na lang. I know. I think you know that. Yeah, no, I know that.
ginaganyan ko sila. Na okay na yung iba, pero wag naman yun. Kasi, Personal. oo, ano na yan eh. Itong pangangamkam ang topic talaga. Pangangamkam. So, ganun na yung conditioning. Sabi ko, wait lang, parang, bakit gusto niya ako magpa-appoint sa MECO para mamkam? Kasi nga daw hindi na audit, so, pwede ka dyan. Tapos sabi pa niya sa akin, USEC, pero wala namang, sabi niya, wala kasing budget, pero nandyan naman si Mel sa PCSO. Ibig sabihin, si Mel kay Mel manggagaling yung pera, yan ang black ops nila, si Mel Robles and si RJ Nieto. That is the truth of it, no? At, kaya ko alam, because, I was there in the compound, no? Ano ba namang compound yun? Kaano-ano ka ba ni Lisa Marcos at meron ka? May kondo, may bahay ka doon. And, in relation, doon sa expose ko kanina bago tayo mag-vlog, na mismo yung taong naka-witness na narinig niya si Lisa na sinabihan si Mel na, ikaw na bahala sa PCSO sa kukubrahin natin. Ay, may sinabing ganyan kay... Yeah, may sinabi. Yung puting ahas ko. Yeah. Pero ako, alam ko na yan, bago pa mag-election, April yun, kailan may mahal na araw ng 2022, April, di ba? April, alam ko na ng PCSO si Mel Robles. Alam ko, si RJ, ang appointment niya is presidential assistant on political affairs. Dinemand niya yun. Hindi yan in-offer sa kanya, dinemand yan ni RJ Nieto. So now, kaya nga they're already deep in the shit. Sila yung nasusunod kung anong gusto nila ang posisyon. Hindi ito babaliktad. Pero mas mabuti nang alam ninyo kung sino ang nasa black ops ni Lisa. It's Mel Robles and RJ Nieto. Wala na. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Chikadoro at syempre, natunghayan din natin ang video na yun si Ma'am Maharlika at si Ma'am Sas Rogando Sasot. Ayan grabe. Yung mga nalalaman nating revelasyon para showbiz na ngayon ng politika no? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.